Aklat ng Pahayag, unang kabanata. Ito ang pahayag na ibinigay ng Diyos kay Hesukristo at sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo, kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya. Ang layunin ng paghahayag na ito ay ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Ito ang patutuo ni Juan sa lahat ng nakita niya tungkol sa mensahe ng Diyos na ipinahayag naman ni Hesukristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat malapit na itong maganap. Mula kay Juan para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asya. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating. Ito'y mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono at mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay at pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating kasalanan. Ginawa niya tayong isang lahi ng mga pari na naglilingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Hesukristo ang kapurihan, ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga sumibat sa kanyang tagiliran. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganon nga ang mangyayari. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid at kasama sa kapighatian at pagtitiis na nararanasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pagkikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa isla ng Patmos sapagkat ipinahayag ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Noon ay araw ng Panginoon, at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta. Sabi niya, isulat mo ang iyong nakita at ipadala mo sa 7 iglesia sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng ilawan ang isang parang anak ng tao na nakadamit ng hanggang sakong at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niebe, at ang kanyang mga mata ay parang apoy na nagliliyab. Kumikinang ang kanyang paa na parang tansong pinakintabat, parang rumaragas ang tubig ang kanyang tinik. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabilay may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw. Pagkakita ko sa kanya, para kung patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay na ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at nananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ng kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakita. Ang nangyayari ngayon ay ang mangyayari pa pagkatapos nito. Ito ang kahulugan ng 7 ilawang ginto at ang 7 bituing hawak ko. Ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia at ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia.